At lumipas na nga ang 3 araw sa Taisu Holy Ground sa silid ni Chuziyu, dito makikita ang ating bida nga nag-cultivate, at nagsaad siya sa kanyang system na hindi pa rin daw niya natatanggap ang kanyang mga reward sa pagpasok sa lihim na kaharian upang makapag-breakthrough na siya. At sabi pa ng system sa host na kanya daw na-detect na ang host ay nakalusot sa isang realm, nakakuha daw siya ng mga espesyal na mga gantimpala, ito ay Remote Antiquity Body Cultivation Law Part 1. Ayon pa sa system na ang Remote Antiquity Body Cultivation Law ay type martial technique. Ang description ay pagkatapos daw i-cultivate itong cultivation law na ito. Ang Remote Antiquity Holy Body daw ay magagawang mapag-cultivate patungo sa low saint stage, at tanong pa ng system sa ating bida na kung nais daw ba gamitin ng host ang cultivation law na ito, at dinagdag pa ng system na kanya daw na-detect na ang Remote Antiquity Holy Body ay maaring pagbutihin pa. Hiling ba daw ng host na kanyang ipagpatuloy ang kanyang pag-breakthrough? Sumagot naman ang ating bida na pumapayag daw siya na gamitin ang low cultivation. At sa ilang sandali makikita ang ating bida na halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang dahil sa labis na pagod, dahil ang pag-breakthrough daw sa holy body at ang pag-breakthrough sa realm ay halos magkatulad, ang kanya daw pakiramdam ngayon ay parang halos matuyo na ang kanyang utak, ito daw ay kakilakilabot, dapat na daw muna niyang ihinto ito ngayong araw. At nag-notify sa ating bida ang kanyang system, sabi pa nito na ang kanya daw cultivation ay natigil, ang kanya daw 100 breakthrough points ay nagamit sa pag-cultivate sa holy body. At sabay na kinain ng ating bida ang maraming mga elixir pills, dahil mukhang kailangan pa daw niyang maghanda ng mga maraming mga elixirs upang makapag-breakthrough daw siya sa holy body. Habang kanyang tinitingnan ang kanyang stone mirror nga nakuha sa secret realm, kanyang nasabi na mukhang handa na rin daw itong salamin na ito. At kanyang tinanong ang kanyang system na kung paano daw niya gagamitin itong salamin na ito. Ayon naman ng system na ang natagpuan daw ng host na isang treasure ay isang stone mirror, ito daw ay masyadong mataas na ranggo. At ito rin ay hindi bababa sa isang Saint Lord's artifact. O kahit na ang Sod Emperor's artifact, gayunpaman hindi pa ito kumpleto, at dagdag pa ng system na mayroon daw 2 uri kung paano ito gumagana, ang unang function ang Blue Light Suppression Domain. Ito ay maaaring makapagpabagal sa bilis ng paggalaw ng mga kaaway o kahit na direktang i-immobilize sila kapag nakaharap sa kanila. At ang pangalawang function, ang communication, ang host ay maaaring kumuha ng mataas na quality elemental stone para sa eksperimento. Hindi naman maalis ang tingin ng ating bida sa stone mirror dahil ganoon daw pala kung paano gagamitin itong item na ito. At dito pinakita sa ating bida ang Sequence 6 nanogram stone mirror. Sinabi dito sa ating bida na maligayang pagdating sa primordial, at mayroon daw ditong chat channel private trading space, at Starry Sky Square sparring field, secret land ang cultivation treasure land, itong lahat daw ay ang the battlefield of 10,000 ethnic groups, at ang ibang paraan upang ma-unlock ito, para i-activate ang teleportation function malaking halaga ng enerhiya ang mauubos mangyaring maghanda ng mga elemental stones or baka ang mga divine elemental stones. Napangiti naman ang ating bida habang kanya itong iniisip dahil mayroon daw siyang mga nalaman na kamangha-mangha. At agad niya pinindot ang chat channel upang ito ang kanyang i-activate, at pinakita sa ating bida ang chat room, sabi pa dito na welcome sa chat room number 176 online users, at pinakita ang chat ng Golden Sun Clan, si Jing Qingyang. Ayon pa niya na hinabol ako ng banal na anak ng angka ng Dragon Horse sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ngunit isang malakas na tao na marunong gumamit ng special technique ang tumulong sa akin na makatakas. At ang The Void Markle Hall, saad pa dito na 8,000 primordial coins ang aking dadaanan sa kalawakan at dadaanan sa lalong madaling panahon. Sumagot naman sa chat ang Golden Sun Clan na si Jin Qingyang. Na walang awa ka, halika dali at mag-coordinate sa Taimang Great Plains ka 335,245. At nag-chat din ang witch na si Zumu-er, sabi pa niya na sa kasalukuyan daw siya ay nag-conduct ng sorcery experiment na nangangailangan ng malaking bilang ng mga kaluluwa. Sino man dito ang sa chat ang nagbebenta ng kaluluwa ng tao, sumagot sa kanya sa chat ang the undead na si Momoyat na ginagawa ko kung magkano ang gusto mo, kung ito ay mas mababa sa 100,000, kalimutan na lang daw niya ito. Sinagot naman siya ng witch na si Zumu-er na bibili daw siya ng 50,000, pumunta daw siya sa trading space para pag-usapan nila ang presyo. Nasabi na lang ng ating bida habang kanyang binabasa ang mga chat ng mga cultivators na hindi pa daw niya ito nakita dati sa kanyang nakaraan na buhay, at ano daw ang mga mahusay na plano ng Taimang Great, at ano din daw ang sinasabi dito na mga primordial dahil dito daw sa Tianqiong continent ay walang mga ganitong mga lugar.
At bigla mayroong nagsalita sa likod ng ating bida, sabi pa niya na kung ang nasa balikat ba daw ng kanyang senior ay isang little beast, na kanyang nagawang ma-tame. Ang nagsalita pala ay si Tao Yao na biglang pumasok sa silid ng ating bida. At sa ilang sandali makikita si Tao Yao na tuwang-tuwa habang kanyang hinahaplos ang mga balahibo ng sisiw ng ating bida. Saad pa ni Tao Yao na sobrang cute daw ng manok na sisiw na ito. Dahil sa mga sinabi ni Tao Yao ay hindi na nakatiis ang sisiw na manok at kanyang sinigawan si Tao Yao. Sabi pa niya kay Tao Yao na moldita kang babae ka, hindi ba daw ito marunong magrespeto sa kanya na kanyang elder? At baka hindi daw siya makatiis kanyang makain itong babae na ito. Si Tao Yao naman ay gulat na gulat dahil marunong daw pala magsalita itong manok na ito, at ito ay napatawa dahil itong maliit daw na sisiw na ito ay naglakas ng loob na kainin siya. Mas lalo naman nainis ang sisiw kay Tao Yao at kanya itong sinabihan na pag siya daw ay na-enlightened, gagawin daw niya itong babae na ito na isang alipin dito sa silid ni Chu Ziyu. At mas lalo naman iniinis ni Tao Yao ang sisiw dahil sa kadaldalan nito, habang pansin naman sa mukha ng ating bida na ito ay naiinis na sa kanyang alagang sisiw dahil sa kawalang respeto nito. At dahil doon agad na hinagis ng ating bida ang kanyang alagang sisiw sa gilid upang matigil na ito sa kanyang kadaldalan at kabastusan sa kanyang bisita, at agad nagtanong ang ating bida kay Tao Yao kung ano daw ba ang kanilang pag-usapan dito ngayon. Nagsalita naman si Tao Yao sa ating bida at ito ay nagpapasalamat sa kanya dahil sa kanya daw mabuting pakikitungo sa kanya. Siya daw ngayon ay mayroong kahilingan sa kanya ngayon dahil total bakante naman daw ang oras ngayon ng kanyang senior. Pwede ba daw niyang sabihin sa kanya ang iba pa niyang mga nasaksihan doon sa Demon Secret Realm? Sumagot naman ang ating bida na syempre sasabihin daw niya sa kanya ang kanyang mga nalaman doon sa loob ng Demon Secret Realm. At mayroong binigay si Tao Yao sa ating bida na isang bagay. Saad pa ni Tao Yao na tanggapin daw ito ng kanyang senior, dahil itong token daw na ito ay tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang senior. Pakiusap tanggapin daw ito ng kanyang senior. At agad na tumalikod si Tao Yao habang nahihiya sa kanyang pag-amin sa kanyang tunay nga nararamdaman sa ating bida, samantalang ang ating bida naman ay hindi makasagot sa pag-amin ng nararamdaman sa kanya ni Tao Yao. At kanya na lang inamoy ang ibinigay sa kanya ni Tao Yao kung ito daw ba ay mabango. At napangiti na lang ang ating bida dahil magandang regalo din daw ito, ngunit hindi pa rin ito makumpara sa isang Master Saints. Habang makikita naman ng sisiw na iniinda pa rin niya ang paghagis sa kanya ng ating bida. Nakangiti namang tinitingnan ng ating bida ang sisiw na parang mayroong masamang balak, at ang sisiw naman ay takot na takot dahil ano daw ba ang gagawin sa kanya ng ating bida. Sinabihan naman ng ating bida ang sisiw na hindi pa daw niya sinasabi sa kanya kung ano talaga siya, at ano din daw ang kanyang koneksyon sa itlog na nagbigay sa kanya ng kapanganakan at ang Stone Mirror. Sabi naman ng sisiw sa ating bida na ayon daw sa kanyang inheritance memory, siya daw ay miyembro ng Crow Clan, at kung siya man daw ay mayroong kinalaman sa Stone Mirror, yun daw ay hindi niya alam. Sabi naman ng ating bida sa sisiw na huhulaan daw niya na sa simula pa lang ay miyembro na daw siya sa Crow Clan, ayon naman sa sisiw na ang Divine Crow Clan daw ay isa sa Emperor Clan, at dagdag pa ng sisiw sa ating bida na ngayon nalaman na daw niya ang kanyang totoong pinanggalingan, yumuko na daw ito sa kanyang harapan. At sinagot lang naman siya ng ating bida nga nag-iwan daw siya ng karne ng mga kuneho upang kanyang kainin. At mayroong sinabi ang sisiw sa ating bida na mayroon daw babae nagpunta sa kanya dito kanina, at nung nakita nung babae na ang ating bida lang daw mag-isa ay agad na lang itong umalis. Sumagot naman ang ating bida sa sisiw na mayroon palang nagmasid sa kanya dito kanina, sino daw kaya yung tao na yun? Pero sa isip-isip ng ating bida na sa tingin daw niya ang pumunta dito sa kanya kanina ay si Hua Luofei. Dahil noong nakaraan daw ay sinabihan niya siya na magkikita sila 3 araw bago siya makalabas doon sa Secret Realm, at halata sa ekspresyon sa mukha ng ating bida na mayroon itong masamang binabalak kay Hua Luofei. At agad na nga naghanda ang ating bida upang lumabas sa kanyang silid, at ang sisiw naman ay sinabihan niya ang ating bida kung saan daw ito pupunta. Kung balak daw niyang habulin ng babae na pumunta sa kanya dito kanina ay masyado na siyang huli. At pinatahimik lang naman ng ating bida ang kanyang alaga at kanya itong sinabihan na huwag na daw itong maraming tanong sa kanya, tumahimik na lang daw ito. At naglakad na nga ang ating bida sa labas ng kanyang silid, at sa kanyang isip-isip na gumugol daw siya ng maraming enerhiya upang makapag-breakthrough daw siya sa kanyang Holy Constitution, at ngayon daw ay panahon na upang tuhugin niya ang ilang mga masters upang makaipon siya ng maraming breakthrough points. At ang unang pinuntahan ng ating bida ay ang silid ni Meng Dai. Dito makikita si Meng Dai na tahimik na nakaupo sa kanyang paboritong pwesto sa kanyang silid, at ito ay natutulog. At bigla mayroon itong narinig dahil mayroong nagsasalita sa kanyang harapan,
At napasabi na lang ito kung bakit daw ito pumunta dito sa ganitong oras. Ang pumunta pala sa silid ni Mengday ay walang iba kung hindi ang kanyang mabait na disciple. Sabi pa ni Mengday sa ating bida na masyado na daw gabi, bakit hindi pa daw ito magpahinga sa kanyang sariling silid, at ano daw ba ang kanyang kailangan sa kanya sa ganitong oras. Sabi naman ng ating bida kay Mengday habang mayroong masamang balak, na natatakot daw siya na baka mamimiss siya ng kanyang master dahil hindi pa daw siya nakikita nito ilang araw na ang nakalipas. At dagdag pa na sabi ni Chuziyu na ang kanya daw disciple ay hindi talentado, pakiusap daw tulungan niya siya sa mga oras na ito. At sa isip-isip naman ni Mengday habang kanyang tinitingnan ang kanyang pasaway na disciple na gaya daw ng kanyang inaasahan na ang makalangit na fragrance na katawan ay natural na naglalabas ng mapang-akit na halimuyak ng orchid sa pamamagitan lamang ng pag-upo doon. At gumana na naman ang kademonyuhan ng ating bida dahil wala na siyang sinayang na oras at agad itong lumapit kay Mengday na mayroong masamang balak. Si Mengday naman ay balak niya sanang pigilan ang kanyang manyakol na disciple ngunit wala na siyang nagawa dahil sobrang lagkit na ng tingin ng ating bida sa kanyang master. Saad pa ng ating pasaway na bida sa kanyang master na nandito daw siya ngayon upang masilayan lang ang kagandahan ng kanyang master, huwag na daw nilang sayangin ang magandang sandali na ito at pumunta na sila doon sa kama, habang ang kanyang isang kamay ay kanyang hinawakan ang makinis na mga hita ng kanyang master. At lumipas ang 6 na oras at hindi pa sila natapos sa kanilang ginagawa, at nag-notify ang system sa ating bida na kanya daw na-detect na ang host daw at ang Heavenly Fragrance Master ay walang seal, dahil doon ang cultivation ng host ay nadaragdagan ng 200, at tuloy-tuloy ang pag-notify ng system na ang host daw ay tumaas ang kanyang cultivation ng 200, hanggang nag-notify ang system na ang talent daw ng host ay umabot sa 2,214. At dito makikita si Mengday na sobrang pinapawisan at hindi makatayo dahil sa labis na pagod. Ikaw ba naman 6 na oras walang tigil na bakbakan, samantalang si Chuziyu naman ay nagbihis na ng kanyang damit upang umalis na sa silid ng kanyang master. Si Mengday naman ay kanya lang tinitingnan ng kanyang manyakol na disciple na papaalis na sa kanyang silid. Pero makikita sa mukha ni Mengday na ito ay labis na nasarapan sa kanilang ginagawa at ito ay napangiti habang kanyang inaalala ang kanilang ginagawa kanina. Habang papaalis na si Chuziyu sa silid ni Mengday, makikita ito na halos hindi na makalakad dahil siya ay nabigla sa performance ng kanyang master kanina sa kama. Tawang-tawa naman ang system sa ating bida dahil hindi daw niya inaasahan na mag-o-apang makatayo ang host matapos niyang tuhugin ang isang primordial sacred constitution. At dinagdag pa ng system nga na nakakadismaya daw ang host, siya daw ay isang demonyong walang kapantay ang talento, ngunit kailangan pa daw umalis ng host sa silid nga nakasandal sa dingding. Sabay ito ay tumawa ng walang tigil sa host, na inis naman ang ating bida sa mga pinagsasabi sa kanya ng kanyang system. At mas lalo naman nagtaka ang ating bida sa kinikilos ni Mengday kanina sa kama dahil hindi naman daw niya isinil ang kanyang cultivation kanina pero siya pa mismo ang nag-cooperate sa kanilang ginagawa sa kama, hindi daw niya inaasahan na ganoon ang kanyang master. At lumipas ang 3 araw, makikita ang ating bida nga nagluto ng karne ng tupa sa ilalim ng malaking puno sa kalagitnaan ng gabi nang siya lang mag-isa. At ito ay napaisip dahil nakatanggap daw siya ng maraming cultivation talent galing sa kanyang master noong nakaraang 3 araw, at dahil doon malapit na daw siyang mag-breakthrough. At nagtataka daw siya kung ano ang hihilingin ni Hua Lufei sa kanya ngayong gabi, at maari daw niya siyang subukan kung magkikita sila mamaya. Ngunit hindi din daw niya ipipilit ang kanyang sarili pag hindi niya makuha mamaya si Hua Lufei. Habang nag-iisip ang ating bida kung ano ang dapat niyang gawin mamaya kung magkikita sila ni Hua Lufei, mayroong isang spirit mouse ang naglalaway na sa inihaw na karne ng ating bida. Dahil doon tiningnan ito ng ating bida na nanlilisik ang mga mata, habang ang spirit mouse naman ay masyadong natakot sa tingin sa kanya ng ating bida. At sa ilang sandali dumating na nga si Tai Suzy, ay si Hua Lufei pala, kung saan nakaupo ang ating bida. At agad itong nagsalita sa harapan ng ating bida, saad pa ni Hua Lufei kay Chuziyu na masyado daw siya mabisyo dahil pati ang maliliit na bagay ay natatakot na sa kanya. Sabi naman ng ating bida kay Hua Lufei na hindi lang daw niya siya naiintindihan kanina, samantalang si Hua Lufei naman ay nakangiti lang habang kanyang tinitingnan si Chuziyu. At agad na nga umupo si Hua Lufei sa tabi ng ating bida upang makapag-usap sila ng maayos. Nagulat naman ang ating bida sa biglaan na pag-upo sa kanyang tabi ni Hua Lufei, at nakangiti siyang sinabihan ni Hua Lufei na kung bakit ang lagkit daw ng tingin niya sa kanya. At nagtanong naman ang ating bida kay Hua Lufei na kung mayroon ba daw humahabol sa kanya. Nagulat naman si Hua Lufei dahil biglang binago ng ating bida ang kanilang pinag-usapan.
At saad naman ni Hua Lufei sa ating bida na ang mga babae daw na mga cultivators, ay mas lalong gumaganda kapag umangat ang kani-kanilang mga realm, ang kanila daw hitsura ay malapit lang sa natural na kalangitan. Ngunit ang kanya daw hitsura ay hindi namumukod tangi sa mundo ng mga cultivators, at sa katunayan ay natural na walang humahabol sa kanya. Nakangiti naman na sinabi ng ating bida kay Hua Lufei na ang dahilan lang naman doon dahil siya lang daw ay isang bulag. Pero sa kanyang mga mata namumukod tangi daw ang kagandahan ng kanyang sister Hua Lufei, ang kanya daw kagandahan ay tunay, pinaalala lang daw niya sa kanya ang isang tula na narinig niya dati, at nagtanong naman si Hua Lufei na kung ano daw ba ang tula na kanyang narinig. Bago ang lahat sa mga gustong bumili ng power bank dito mayroon akong ipapakita sa inyo na mura at sulit sa bulsa, mabibili na lang ito sa kalahati ng kanilang presyo sa dati nitong original na price. Kapag naghahanap kayo ng ganitong mga power bank dahil ayaw ninyong malubat habang nanonood ng ating mga recap na sulit at quality at syempre sakto sa bulsa, bisitahin lang ang link na ilalagay ko sa comment section, at tuloy tayo sa ating recap. At pinarinig na nga ng ating bida ang kanyang tula kay Hua Lufei upang ito ay maakit sa kanya kapag marinig ng babae na ito ang kanyang mabulaklak na isang tula. At nang matapos na pinarinig ng ating bida ang kanyang mabulaklak na tula kay Hua Lufei makikita ito na masyadong nagandahan sa tula na pinarinig sa kanya ng ating bida, at namumula ang kanyang mukha, sabay kanyang sinabihan ng ating bida na hindi daw niya inaasahan na marunong din pala ito magtula, ang kanya daw tula ay sobrang ganda ngunit hindi daw siya isang magandang babae na kahintulad ng kanyang mga tula na pinarinig sa kanya ngayon. Natawa naman ang ating bida habang namumula ang kanyang mukha. Dahil hindi daw niya kabisado ang mga wika sa kanilang class textbook noon yun daw ay para sa wala. At sabi pa ng ating bida kay Hua Lufei na ang mga tula daw na yun ay para sa kanyang sister Hua Lufei. At nabigla naman si Hua Lufei sa biglang paglapit ng mukha ng ating bida sa kanya at siya ay sinabihan ng ating bida na kung paano na lang daw kaya na kapag ang tula na yun ay tutuhanan na lang niya sa kanyang sister Hua Lufei, at dagdag pa na sabi ng ating bida kay Hua Lufei na gustong-gusto daw niya siya nung una pa lang niya siyang nasilayan. Si Hua Lufei naman ay hindi nakasagot sa biglang pag-amin ng ating bida sa kanyang nararamdaman sa kanya. Natawa naman si Hua Lufei sa mga sinabi sa kanya ng ating bida, dahil masyado daw siyang bata para sa kanya upang kanyang maging kasintahan, at isa pa masyadong malaki ang agwat ng kanilang mga edad. Ngunit makikita naman ng ating bida na iba ang kanyang tinitingnan kay Hua Lufei dahil nakafocus lang ito sa pagtingin sa malaking pakwan ni Hua Lufei. At agad naman itong napansin ni Hua Lufei na ang tinitingnan lang pala ng ating bida sa kanya ay ang kanyang malaking dibdib at ito ay napasigaw, at kanyang sinabihan ng ating bida na hindi daw niya inaasahan na siya daw pala ay isang playboy na manyakol. At nagsalita ang ating bida kay Hua Lufei na ang pagpapahalaga daw sa kagandahan ng mga babae ay karapatan din ng mga lalaki at hindi din daw niya mabubura ang karapatan niya bilang lalaki, at bukod pa daw doon hindi din daw problema ang isang edad. Gaya daw ng mga sabi ng mga babae na ang 3 taon na mas matanda ay para lamang isang gold bricks, sumagot naman si Hua Lufei sa ating bida na kung paano na lang daw kaya kung ang agwat ng kanilang mga edad ay 3,000 taon. Sabi naman ng ating bida habang naging seryoso ang kanyang mukha na wala daw siyang pakialam kahit na ang isang babae ay may edad na 3,000 taon, at kahit na isa pa itong immortal, at dagdag pa na sabi ng ating bida kay Hua Lufei na gusto daw niya siyang pakasalan at magsama sila sa kanilang buong buhay. Siya daw ay seryoso sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Nakangiti namang sinabihan ni Hua Lufei ang ating bida na kung sinusubukan daw ba niya siyang akitin na isa palang batang lalaki, sumagot naman ang ating bida na hindi daw niya siya inaakit, tinutulungan lang daw niya ang kanyang sarili na ilabas ang kanyang tunay nga nararamdaman ngayon. At sa ilang sandali nakangiti na inabot ng ating bida ang isang karne, tikman daw niya ang kanyang talento sa pagluluto. Masyado namang nasarapan si Hua Lufei ng kanya nang kinain ang luto ng ating bida. Sabi pa ng ating bida kay Hua Lufei na ito daw ay spirit beast na mayroong cultivation na mababa pero ang lasa daw nito ay may average. Walang sinabi nito ang karne ng mga dakilang santo ng wild beast, at ito ay napakasarap at mas masustansya kaysa sa sinaunang Medicine King, at dinagdag pa ng ating bida na kapag ang kanya daw cultivation ay tumaas sa hinaharap, siya daw ay mangangaso ng isang Great Saint Wild Beast at kanya itong lutuin para lang sa kanyang minamahal na si Hua Lufei. At bigla mayroong nilabas na isang bote ng alak ang ating bida upang mag-inuman sila ni Hua Lufei habang kumakain ng karne. Sabi pa ng ating bida kay Hua Lufei na samahan daw niya siya upang uminom ng alak, sumagot naman si Hua Lufei sa kanya na hindi daw siya sanay sa pag-inom ng alak. At binuhusan na nga ng alak ang isang baso upang kanyang ibigay kay Hua Lufei. Dahil samahan na lang daw siya ng kanyang sister Hua Lufei sa pag-inom ng alak, ang alak daw na ito ay nanggaling pa sa kanyang sariling bayan, ito daw ay tinatawag na samahan ng alak.
At sa ilang sandali makikita silang dalawa na masaya habang nag-uusap at kanilang tinitingnan ang mabituin na kalangitan habang umiinom ng alak. At makikita si Hua Lufei na tila ba ito ay nalasing na sa alak at ito ay nakaakbay na sa balikat ng ating bida at ito ay masaya habang kanyang tinitingnan ang nakangiti na mukha ng ating bida. At hindi na nga nagpapigil si Hua Lufei dahil tuloy-tuloy lang ito sa pag-inom ng kanyang alak sa baso. At agad siya sinabihan ng ating bida habang kanyang hinahawakan ang kamay nito na masyado na daw siyang lasing, sumagot naman si Hua Lufei na ayos lang daw siya, huwag daw niya siyang intindihin. At nagtanong ang ating bida kay Hua Lufei na kung ang pagiging Holy Son daw ba ay kinakailangan ng malaking kapangyarihan, ayon naman ni Hua Lufei na yun daw ay masyadong malaki, mas malaki pa daw sa kanya, kahintulad daw yun ng Dao Yun Peak Elder. At dahan-dahan na lumapit ang kamay ng ating bida sa makinis na mga hita ni Tai Zuzi, ay si Hua Lufei pala, saad pa ni Hua Lufei sa ating bida na kung paano na lang daw kaya na kung magmamakaawa ang isang Saint Master upang silang dalawa ay magpakasal.